Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, mayong adlaw. Kini gyapon ang inyong ubos nga igsoon, si Marian Saldi Ocon. Ang topic nga itong tagaan o pagtagad karong adlaw mao ang pagkabirhin sa kanunay sa mahal nga beren. O gitawag ni Perpetual Virginity of the Blessed Mother. So niata karon sa part 1 kay taas man kayo ni nga topic mga kaigsunan mo na nga I hope nga kamo makig-uban kanato sa atong explanation. Base sa gitudlo kanato sa simbahan may tungod na sa pagkaberhen kanunay ni Santa Maria. Sa dili pa nato tubagon ang mga pangutana, gusto sa nato mga isuon nga ipasabot kung unsa ang buot ipasabot sa Birhen sa kanunay or itawag ni Perpetual Virginity of the Blessed Mother. Adunay pangutana nag-ingon mga igsoon nga imposible kaayo nga si Maria pagatawgon nga birhen. Mabay birhen nga klaro man kaayo sa Biblia nga si Maria gipangasawa. Asa man nato ni basaha. Niya sa San Mateo 1:24 mao ni ang objection sa kasagara nga dili mutuo nga si Maria birhen sa kanunay. Tungod kay niya manggi mabasa nag-ingon dinhi. Basahon nato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Kay gingan man siya sa anghel, ayaw kahadlok Jose pagpangasawa kang Maria. Kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Busa wa mahadlok si Jose, matod pa sa Biblia, sa iyang pagmata, iyang gipangasawa si Maria. Ang pangutana mga iso nag-ingon, mahimo ba diay nga usa ka babae nga gipangasawa sa usa ka lalaki, magpabilin pang birhen ang usa ka babaeng giipunan sa lalaki? So muna ang huna-huna gyud mga igsuon sa tao. Mao gyud nay huna-huna. Apan tuguti ako nga atong basahon ang gisulti sa Dios. Iya sa balaang kasulatan sa Isaiah 55 kiingon niya dinhi mga igsuon sa bersikulo 8. Kay ang akong huna-huna dili man sama sa inyong huna-huna, ni ang akong mga laraw sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoong Diyos. Balikon ko, Isaiah 55, versikulo 8. Now, unsa man ang atong huna-huna? Natural ang huna-huna sa tao. Muna nga, ang tao yun. Walay tao nga giingon lagi nga limpyo o huna-huna, kay tao man siya. Mao nga ang huna-huna gyud sa tao moingon nga si Maria kay gipangasawa man ni Jose sumala sa Mateo 1:24 nagpasabot kay gipangasawa giipunan. Yan abay babae nga magpabiling birhen nga giipunan man sa usa ka lalaki. Unya si Maria gipangasawa man gyud ni Jose. So nagpasabot nga ang huna-huna sa tao na di nagyudberhin si Maria kay giipunan man og lalaki. So ang tubag mao kini mga igsoon. Motigingon nato nga ang atong huna-huna dili mao ang huna-huna sa Dios. Ni ang mga laraw sa Dios mo'y atong mga laraw. Nasa Isaiah 55 versikulo 8. Now, ngano man mga igsuon, pangutana,
unsa may biblical basis nga si Maria birhin man kini sa kanunay or perpetual virginity. Atong basahon pag-ayo ang kasulatan mga isuon kung unsay mga biblical nga basihanan. Tinuod nga si Maria gipapangasawa sa anghel kang Jose. Naaginis Biblia, Mateo 1, 23, 22 ngadto sa 24. Now karon. Ang pangutana mao kini mga igsoon. Hinumdumi nga dunay gihimong pasidaan nga wa basaha o gilabyan kini sa igsuuntang mga nangutana. Unsa may gilabyan? Kining sa Mateo 1 mga kaigsunan 18-19 atong basahon. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayura ni Jose apan sa wala pa sila magtipon nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Nagdapagayo, nagsabak si Maria sa lalang sa Espiritu Santo. Nagdapagayo, siyusi nga iyang pamanhunon tao nga matarong. Apan dili siya buot nga iyang pagkaulawan niya si Maria. Atubangan sa mga tao, busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Ug samtang naguna-una siya na ini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa pag-ingon, pinaagi sa damgo. Jose kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kayang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Tanawa unsay sumpay. Manganak siya og lalaki ug nganli siya Jesus. Kay luwason niya ang iyang katawhan. Naisumpay og kining tanan mahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka birhen ulay magmabdos og moanak og lalaki og nganlan siya Emmanuel nga sato pa ang Dios kauban nato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Now, mag-isoon klaro kaayo ang giingon sa kasulatan na ay instruction sa anghel ngadto kang Jose. Kay gusto man unta ni Jose mulayas sa hilom, kay nakamatikod man siya nga si Maria nanamkon o nagsabak pinaagi sa lalang sa Espiritu Santo. Gusto ni Jose nga makigbuwag sa hilom. Apan gipakitaan siya sa anghel pinaagi sa damgo o giingnan. Jose kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kaya iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Muna giingon. Aron matuman ang giingon sa balaang kasulatan diha sa mga propeta. Unsay giingon sa mga propeta? Sa propeta nang usa ka birhen mandamkon og usa ka batang lalaki. Asa man nato ni mabasa? Tanaon bagid nato, tinuod bagid na kung pila ang ipanamkon. Usa ka bata. Sa tupan na ay instruction na daan. Wa maingon ang anghel. Mandamkon si Maria og daghang mga bata. Ang giingon dinhi, mandamkon ang usa ka babae og usa ka bata. Paminaw pa kayo.
Busa ang Ginoo gayud muhatag kanimog timaan. Og kini mao ang usa ka batan-ong dalaga. Manamkon og moanak og usa ka lalaki. Og nganlan niya siyag Emmanuel. Usa. Imagine na, isa. Karon. Niata sa Isaias Kapitulo 9:6, paminawi. Kay nataw alang kanato, ang usa gihapon, usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak, usa gihapon, og siya ang magmando sa tanan, nganlan siya maalamong magtatambag, Diyos nga gamhanan, walay katapusang amahan. So, unsay panagna sa mga propeta. Ang gipanagna sa mga propeta, mga igsuon mao. Nas, ang usa ka birhen, manamkon og usa lamang ka bata nga lalaki. Usa. Now, unsay giingon sa anghel kang Jose aron matuman ang panagna sa kasulatan sa mga propeta. Nga manamkon ang usa ka babae ug usa ka bata nga lalaki. Usa. Now, ang pangutana, unsa may tuyo nga gipapangasawa man sa Dios, pinaagi sa sugo sa Dios ngadto sa anghel nga pangasawon si Maria. Kay ang gisabak ni Maria lalangman sa Espiritu Santo. Nganong gipapangasawa man sa may term gipangasawa? Kay para mga igsuon ang kinabuhi ni Jose, siya lang ang gitawag nga poster father o poster husband ni Maria. Nabay mabasa nato sa Biblia nga si Jose maingunta poster husband and poster father. Magison ko natong basahon ang Mateo Kapitulo 2, 11. Muna'y giingon sa bala ang kasulatan. Matud pa dinhi, unya misulod sila sa balay, og ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan, nga si Maria. Nya, sa 13, sa diha nga nang lakaw na ang mga dumudoong, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose pinaagig damgo. Miingon, bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan. Pangagyo kamo ngadto sa Ehipto ug pabilin didto hangtod. Nga papaulion ko kamo kay ang bata ang itao ni Herodes aron patyon. Unsay gingon mga igsoon? Ang gingon sa anghel kang Jose, tindog dalha ang bata ug ang inahan sa bata. Usbo na itong basa. Sa diha nga nanlakaw na ang mga dumudoong, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose pinaagig damgo ug miingon, bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan. Pangagyo kamo ngadto sa Ehipto kay ang bata pangitao ni Herodes aron patyon. So unsay nasabta nato sa grammar? Mingon ang anghel kang Jose, bangon, dalha ang bata ug ang iyang inahan. Wa gyud mingon ang anghel, dalha ang imong anak ug ang imong asawa. Pero ang gingon sa Mateo 1:24, gipangasawa ni David o ni Jose si Maria. So unsa may tuyo sa pagpangasawa? Nganong gipapangasawa? Kay buot sa Dios nga si Jose may mubarog nga poster husband and poster father ni Ginoong Hesus. Kay naa sa San Mateo Kapitulo 2:13, miingon ang anghel kang Jose, tindog dalha ang bata og ang inahan sa bata. Wa moingon ang anghel, tindog dalhang imong anak og ang imong asawa. Wa moingon. So nganong gihimo mang poster father? Tungod kay ang balaod mga igsuon sa daang tugon nga ang mga babae
simba ko mabuntis nga walay bana o ubin baka manapaw, delikado kayo ang silot, mao ang silot kamatayon. Nasa Leviticus 20, versikulo 10 ngadto sa 21. Nga bitaw nga nagdala sila usa ka babae nga nanapaw, insakpan nga nanapaw. Gidala nila tubangan si Jesus og mingon ang mga Hudyo magtutudlo. Kining bayhana nasakpan nga nanapaw. Ug ang balaod ni Moises kinahanglan batuon hantod mamatay. Mangka sumaag yun ang balaod mga igsoon. Por iso si Jose giisip nga poster father or poster husband ni Maria aron maoy manalipod nini usa ka birhen nga mao inadamkon sa usa ka bata nga lalaki mga igsoon. Hadupan na ana sa una-huna ni Jose. Makining babae di ay igorang gipiyal ngadto kaniya. Hinagmumina. Kay nga naman, kay si Jose tao nga matarong nasa San Mateo Kapitulo 1, 19. Gipasidad-an na daan si Jose nga kining bayhan naman namkon og usa ka bata nga lalaki. Usa. Gipasidad-an si Jose. Nagpasabot sa kinabuhi ni Jose na hibaw na siya na kining bayhan nga si Maria usa lamang ang ipanamkon. Por iso, wala sa hunahuna ni Jose. Karang hunahuna nga naa sa atong hunahuna mga igsoon. Now, kining daan na kining gipanagna sa unsang pagkaunsaa nga si Maria gitawag man yung birhen. Tungod kay daan na kining gipanagna. Asa man ni gipanagna? Nasa Isaias Kapitulo 7, versikulo 14. Giingon din mga igsoon. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and his name shall be called Emmanuel. So kita kani anak. Saya City 14, Duway Reims version. Yaw. Pating klaruhan na. Duway Reims version of the Bible. Kini, Duway Mari. Moning pinaka most accurate Bible. Patanan nga mga Bible. Nga naman, tungod kay kining Duway Reims, mo na duol sa Latina Vulgata, nag-translate gikan sa Greek, Hebreo, ngadto sa Latin ni Saint Jerome. Now, matun pa din sa Isaiah 7:14, a virgin, gingon din shall conceive. Nagisustinet yun ang pulong nga virgin. Nabugay virgin mga anak ugway. Wa siya matandog sa usa ka lalaki. Pero dinhi ni tabo Jesus nir ang pulong birhen. A virgin shall conceive. Klaro kayo. And bear a son. And his name shall be called Emmanuel. So usaon pagkaangkon sa usa ka birhen ug anak. Gingon ba dinhi, a virgin shall bear a son. Yung saon niya pagkaangkon ug anak ang usa ka birhen kung walay lalaki nga nakigrelasyon diha kaniya. Sumuna ang Ginoo mingon, ayaw ninyo hugaw-hugawi ang akong hunahuna. Kaya nga akong hunahuna, dili mao ang inyong hunahuna. Ni ang akong hunahuna, mao ang inyong hunahuna. Ni ang akong mga laraw, mao ang inyong mga laraw. Lahi ang akong laraw kaysa inyong laraw. Lahi ang akong hunahuna kaysa inyong hunahuna. Nasa Isaiah 55, versikulo 8. Por iso, ang ato munggon paglantaw, nga once ang babae magbuntis, siya sa iyang pagbuntis, ariya sa pagbuntis na itabo kang
iba nga sa diha mingon ang Ginoo panganak kamugdagan nya sa Genesis kapitulo 1:28 gingon dinhi panganak kamugdagan lupa ang kalibutan sa inyong kaliwat. Yun sa man pagpanganak nya sa Genesis 4:1 matud pa dinhi si Adan nakigilawas kang iba nga iyang asawa ug nanamkon si iba ug nanganak og lalaki. Miingon si iba, nakabaton ako anak tungod sa panabang sa Ginoo. Busa ginganlan niya Cain ang bata. Sa giyon, nakigilawas si Adan kang iba. Og nimugso si Cain. Apan sa kinabuhi sa mahal nga Birhen, isipa matud pa sa anghel kangusi ang gipanamkon ni Maria lalang sa Espiritu Santo. Sa ato pa kay lalang sa Espiritu Santo, unsa may pasabot nato sa Espiritu Santo. Sumala sa Lucas 24:39, ang Espiritu walay unod ug walay bukog. Kaya di nato ni makita. Gahom sa Espiritu Santo, mao ang pagpanamkon sa mahal nga Birhen. Ugun sa may makapawa, matud pa sa akong gitudlo sa usa sa mga theologian, nang makapabwagtang sa kaputli sa kababae, sa usa ka babae, dili ang iyang pagpanganak, kundi mao ang relasyon sa lalaki ug sa babae. Dili ang pagpanganak. Niya, ang mahal na Birhen, wala mang girelasyon ng iyang pagbuntis lalang mangyod sa Espiritu Santo. Por iso, di gyud mapwagtang ang pagkabirhen ni Maria. Kaya kanang Isaiah 7:14, gipanagna na da. Therefore the Lord himself shall give you a sign. A virgin shall conceive and have a son, and bear a son. So ang birhen manamkon, ang birhen mo anak og lalaki, kanang pulong nga birhen, diya pa lang sa hanay sa sa sugilanon, masabta na nato ang plano sa Dios, mga igsoon. Pero lagi ang atong huna-huna, di man maong huna-huna sa Dios, kaya ang atong huna-huna hugaw. Mao nga dili na to, hugaw-hugawan ang mahal na Birhen. Kaya ang iyang pagpanamkon, pagbuot man sa Dios, ang iyang pagpanamkon, dili man pinagi og pakighilawas. Kaya kung ang simba ko, ang pagpanamkon sa mahal na Birhen, mao ang pagpakikilawas. Di yun siya matawag nga perpetual virginity of Mary. Di yun. Pero tungod kay ang iyang pagpanamkon, lalang man sa Espiritu Santo, nagpasabot, dili mapusgay ang iyang pagkabirhen. Tagaan ta mo example sa biblical example. Si Kristo gipatay na hibawta. Og si Kristo gilubong. O sa katulong adlaw na banhaw siya. Sa mabasa. Unang Korinto 15:4. Matod pa din mga igsuon. Basahon na to. Matod pa din gilubong siya og sa katulong kaadlaw na banhaw. Sumala sinisulat sa kasulatan. O nga nagpakita siya kang Pedro o ngadto sa 11 ka mga apostolis niya ka mga tinunan. So unsa kuno? Si Jesus human na banhaw, gilubong siya 3 days na banhaw, may pakita sa iyang mga apostolis. Pangutana, asa man dapita ay ang mga apostolis nagtigom nga diin siya nagpakita. Niya sa Juan kapitulo 20 atong basahon. Juan 20 versikulo 19
o 26. Kaduhan ni gibalik. Paminaw na. Paminaw hindi Diyo. 20:19. Paminaw. Sa pagkagabi ni adtong Domingguha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nangahadlok man sila sa kadaguan sa mga Hudiyo. Unya, mitunga si Hesus sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang mga kilid, iyang kilid. Nalipay pagayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus mingon kanila pag-usap, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako samahan, ako usab magpadala kaninyo. Now, unsay giingon dinhi? Si Jesus nagpakita sa usa ka lawak. Gisirad-an sa mga tinunan ang pultahan kay nahadlok man ang mga tinunan sa mga kadaguan sa Hudiyo kay base sila ang isunod og patay. Mutong sirad-an pag-ayo ang pultahan. Apan si Jesus sa kalit misulod didto mitindog sa ilang taliwala nga wa man ablihi ang pultahan. Ang pangutana, asa man agi si Jesus? Nga wa man ablihi, gisirad-an man pag-ayo. Nganong nakasud man si Ginoong Hesus. Tubag. Niya sa Henesis 18:14 na abagyoy dili mahimo sa Ginoo. Niya, Lucas Kapitulo 1, Tudling 37, unsay giingon sa balaang kasulatan. Balikon ko, Lucas 1:37. Mingon ang anghel, kay walay dili mahimo sa Dios. Mangkaniya na. Walay dili mahimo sa Dios. Puriso mga kaigsunan, ingon nga si Jesus nakasulod sa usa ka lawak, nga sirado ang pultahan, mahimo pod ni Kristo nga musulod og mugawas sa taguangkan ni Maria nga dili mapusgay ang pagkabirhin o pagkaulay sa iyang inahan. Mauna diha. Kaya nga naman, tungod kay si Jesus, wala man gipanamkon pinaagis sa tawhanong amahan. Kung dili si Jesus, gipanamkon pinaagi sa lalang sa Espiritu Santo. Naanay biblical quotation. I hope nga masabtan pa na ninyo ka na. Mao nga ni adtong tungod ni ini. Niadtong year 649, Council of Lateran defined Mary's perpetual virginity during Pope St. Martin I. And also the dogma states that Mary was a virgin before, during, and after giving birth, DPD, for the whole of her life, making Jesus her only biological son, whose conception and birth are held to be miraculous. Kita na to. Now, unsa may buot ipasabot, niya nang giingon, virginitas antepartum, virginitas in partum, virginitas postpartum. Balikon ko, ang dugma nagingon, si Maria, birhen sa wa pa manamkon, birhen sa dihang nanamkon, birhen human makapanganak. Mura gitawag gitawag perpetual virginity of the Blessed Mother. Now, unsay pasabot niya ng virginity before birth? Buti pasabot that Mary conceived of the Holy Spirit without participation of any man. DPD. Gitawag ni sa Griego, ang term ani gitawag ipartiros, which means ever virgin. Then, the Catechism of the Church, the Catholic Church, found in item 499, nag-ingon,
The term epartiros, which refers to the dogmatic constitution of the Church, Lumen Gentium number 57, which also states, giingon, that Christ's birth did not diminish his mother virginal integrity but sanctified it. Buti pasabot ng pagkahimugso ni Jesus. Matud pa, tinhi sa gisulti sa catechism, wala makapalwala o wala makapalagpot sa virginal integrity sa iyang mama, kundili nagpabilin pahinuon mga igsuon. Unsay pasabot, yan ang gitawag virginity during birth. Buot pasabot nini nga that Mary gave birth without losing her corporal virginity. Dipidi gyapon ni dogmatic. And her corporal virginity was not affected by giving birth. Wa gyud maapektuhi nga bisan ang mahal nga birhen nakapanganak kang Ginoong Hesukristo, wa gyud maapektuhi, giingon, did not diminish his mother virginal integrity, mga igsoon. O kining giingon, virginity during birth atong balikon, that Mary gave birth without losing her corporal virginity. Defide, and her corporal virginity was not affected by giving birth. Buti pasabot nga bisan human sa pagpanganak sa diha nga nanganak ang atong mahal nga birhen, wala gyud malangkat o mauwa ang iyahang pagkabirhen. Nagpabilin kining birhen, mga igsoon. O kining giingon, virginity after birth means that Mary remained a virgin after giving birth. Sa to pa, ang mahal nga birhen sa wa pa manamkon, birhen sa dihang nga nanamkon, birhen human makapanganak. Mo na gitawag perpetual virginity of the Blessed Mother. Kay nga naman, pagbuot sa Dios, Saya City 14, unsay giingon dinhi mga kaigsunan. Dinhi sa giingon ko usa ka dual Reims version of the Bible. Giingon dinhi mga kaigsunan nga matud pa dinhi sa pinulungang English gisulti. Therefore, the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and his name shall be called Emmanuel. Sato pa, gisustinir ang pulong nga birhen. Sato pa, tinuod ang mahal nga birhen sa kanunay, kay pagbuot man kini sa Dios. Walay makaluad niya na. So, dini natapos mga igsuon ang atong topic sa first part sa perpetual virginity of the Blessed Mother. Isunod nato ang ikaduhang ang the second part sa pagka-birhen kanunay sa Birhen ni Birhen Maria. Salamat kayo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.